Okay, okay, okay. Dahil weekend na naman, magpakuya-kuy na naman ang kulokon yung kuyang guard. Pero paulit-ulit lang naman to, pero wala naman talagang magawa. 24 oras yung duty ko. Eh, pagka nagmuni-muni ka agad ako, mauubusan ako ng pagmuni-muni, kaya kuya-kuy muna. Muna. Paulit-ulit eh. Ito na naman tayo. Gawa na naman tayo ng almusal. Simula pa 2023 itong ganitong almusal na ano. Ito, dito sponsor hindi to sponsor. Binibili ko talaga to. Ito yung ginagamit kong brand. Brand kulay. Kulay ata. Kasi di ba yung isang kulay, kailangan mo pang lutuin ng 3 minutes. Ito kasi lagyan mo lang ng mainit na tubig, kaya yun yung ginagamit ko. So, doon pala sa mga nagtatanong kung nagkakanin ka ba ako, nagkakanin ako pagka off duty. Pag dito kasi, pag ganito naka-duty ako, electric kasi yung lutuan namin kaya hindi pwedeng sunod-sunod na lutuin yung kanin, ulam. Kaya ang ginagawa ko, nag-oatmeal ako sa umaga para mainit na tubig lang yung kailangan. Tsaka hindi mo na yung mga gulay-gulay na ihahalo mo, pwede mo na hindi lutuin. Kasi kung regular pagka magkanin ako or magkamuti, kailangan ko pa ng ulam na pag gulay naman, lutuin ko pa yung gulay. Ito naman yung para hindi sumisingaw, nilalagyan ko ng tape, pinupulupot, tapos tape, yan. Stipot lang muna to. Tapos ngayon, lalagyan ko na to ng tubig. parang pro. Pero naman talaga, lagyan lang ng tubig, yan. Ito naman, kaya ito nga, yung naano ko nga. Gusto ko kasi, lang. Lagyan lang ng tubig, tapos haluin natin. Yan, ganyan lang Pero hindi ko sinasabing gayahin nyo. Dahil marami pa naman mga magagaling dito. Sabihin na wala sa standard yung ginagawa mo, hindi pang bodybuilder o hindi. Ano naman ngayon? Standard ba yung budget ko? Pasok ba sa standard? Galit. Ganon lang yun. Pagayahin niya natin yung sabihin natin diet ni Chris Bumstead, gayahin natin yon. Ang tanong, kaya ba ng budget? Di tayo pwedeng gumaya-gaya kasi pagka gumaya-gaya tayo, hanggang saan yung itatagal nung panggagaya natin? Kahit sa anong bagay. Kasi pagkagaya-gaya tayo, wala tayong sinasabi nilang originality. Wala. Hindi yan siya pang matagalan. Kasi nga, nakadepende yan. Gayahin mo yung sabihin natin si Chris Bumstead, kung may budget ka rin kagaya ni Chris Bumstead, may genetics ka rin na kagaya ni Chris Bumstead. Sila, sa madaling sabi talaga, lahat ng talaga, malaking factor talaga yung genetics. Pero kahit gaano kaganda yung genetics mo, pero basta to, tamad ka naman mag-ensayo, kulang ka sa disiplina, kaya ka pa rin overtaken o mga average lang yung genetics na napakasipag. Ganun lang yun. Minsan nga, pag kasi yung iba, wala yan sa genetics, nasa ganito, ganyan. Malaking factor pa rin yung genetics talaga. Sabihin natin, si ganito, napakaganda ng genetics, tapos ako average lang genetics, parehas kami ng sipag, parehas kami ng dedication, parehas kami lahat. Nutrition, lahat-lahat na. Sa tingin mo, malagpasan ko siya. Parang hindi mangyari yon. Mutumbo. Hindi mangyayari yon. Kasi yan na nga, lamang na lamang siya doon sa part na genetics. Tapos parehas kami magsipag, parehas kami lahat ng gagawin. Yun na yun. Kahit pa tignan nyo sa ibang mga loading natin, yun lagi talagang nila sinasabi yan. Pero minsan kasi pag-intindi rin kasi natin sa mga information na naririnig o nasasagap natin sa social media. Kasi isa na nga dyan si nagsasabi nun yung wala sa genetics yan hindi ko naman sinisiraan si Idol Jubin. Yun na nga, maganda yung genetics niya, hindi pa ganun kaganda yung genetics niya nag-start, pero napakasipag naman niya, napaka-consistent. Saka may talaga, isinasapuso talaga yung mga ginagawa, hindi yung pangarap lang ng pangarap. Wala naman puro pangarap lang naman, tapos yung disiplina kapiraso lang. May kapiraso bang disiplina?
may kapiraso lang yung disiplina, kapiraso lang yung dedication. Kaya yun nga yung pagkakasabi ni Idol Jopin, wala yan sa genetics, parang gano'n, parang pag-intindihin mo, nasa sa'yo na yun kung paano mo intindihin. Basta sa akin nga, malaking faktor yung genetics talaga. Kasi yun na nga, doon napapasok kung parehas kayong dedicated, disiplinado, hard worker, tapos siya maganda genetics, ikaw hindi, ahead talaga yung improvement niya kaysa sa'yo. Tama ba ang term? Hayaan mo na yung term. Yung mga pakaangkaang, lalo na pala yung mga best friend ko dyan na mga nakalap, daming ngawa. Bakit nga pala kayo nagsusocial media kung tinatago nyo yung pagkatao? Pagkakaintindi ko kasi social media, makikipagsalamuha ka sa tao online sa mga kakilala, sa gusto mong makilala. Bakit nga pala nag-social media kayo tapos nagtatago pala kayo? Marami kayong atraso, no? O kaya scammer kayo, no? Hinusgahan tuloy kayo. Di ganun lang. Kasi bakit ka nga naman mag-social media kung nagtatago ka? Ayaw mo naman, kung private pala o masyadong pala yung bakit ka pa nag-social media? Tapos isa pa, bakit kayo makikigulo doon sa mga nakapublic yung mga account? Yan, yung mga naka-public account, open yan sa lahat ng usapin. Kung naka-lock yung profile mo, tapos dami kang ngawa, paano ko maniniwala sa'yo? Di mo nga ma-display yung pagkatao mo eh. At sabihin pa natin maalam ka, paano namin makikita ko yung kaalaman mo? Kaya mo bang i-apply sarili mo na nakatago? Galit. Ganun lang, kaya kahit pa siguro ikaw yung pinakamagaling na instructor, pinakagaling o kahit ano ka mang magaling ka, pag tinatago mo yung pagkatao mo sa publiko, bakit ako maniniwala sa'yo? Na mayroon namang mga lehitimong tao na pwede ko talagang paniwalaan, na sigurado akong kaya niyang i-apply sarili niya yung kaalaman niya. Doon naman talaga yun. Kahit sabihin mo pag gaano ka magaling, gaano ka kamaalam, kung di mo naman kaya i-apply sarili mo, ano na? Baka hanggang theory lang yung alam mo. Kasi yun eh. Hindi lang tayo pwede sa puro theory lang. Theory. Madaling magkwento yung theory. Makukuha mo yan sa lahat ng inuman. Payabangan, pataasan ng ihi, pagalingan ng kwento, yun. Kaya ayaw ko maniniwala sa inyo kahit pag mangingialam kayo sa amin na ganito ganyan, pinakialaman niyo yung pinagagawa namin sa buhay. Tapos nakatago kayo. Wag na. Pati rin pala sa mga nag-friend request na ng mga nakalock profile, bahala kayo dyan. Gusto nyo makipagsalamuha sa aming mga mag-public kayo. Siya talaga. Paano kami maniniwala sa'yo? Mayroon pa dito sa namin, mayroon pang nang scam daw na yung account nakalock. kaya napagbintangan na, damay-damay na yun, basta nakalock, ganun yun. Kasi mayroon rin yan, basta nakalock yung mo, marami kang pinagtataguan, marami kang atraso, ihusgahan na talaga kaagad, ganun lang yun. Kasi, bakit ka nga naman mag-social media? Kung magtatago ka naman pala, niluloko mo lang kami, nakipagkwentuhan kami sa inyo, hindi namin alam yung buong pagkatao nyo. Hindi namin ma-double check yung background nyo. Ano man yun? Minsan nga magprotesta nga ako kay Mita. Bakit niya hinahayaan makakonek yung mga naka-private dyan sa mga naka-public? Dapat hiwala yung private at saka public. Kami mga naka-public, open kami sa lahat ng usapin. Open din kami sa buhay-buhay namin. Kaya ganun. Kung naka-private ka nga, privado ka or naka-lock yung profile mo, gusto mo, ikaw lang yung nakakita sa sarili mo, di magsama-sama ko yung parehan ng trip. Huwag kayong makigugulo sa amin. Ano lang yun. Kasi mo lang, minsan nga, maano ka rin eh. Pwede ba tayo mag-file ng protesta kay Mita na ihiwalay yung mga naka-private. Yung mga naka-private lang din, yun lang din yung ma-access nila. Hindi sila maka-access sa mga public. Pati yung naka-private, naka-lock, yun, sila lang yung magsalamuhaan.
So yun, basta pagkakaintindi ko, diba, pag socialize tayo, gusto tayong pumunta sa ano yung mga kasiyahan, ganito ganyan. Basta yun yun eh. Basic na pagkaintindi ko lang yun, hindi ko na ginugoogle yun. Yun pa naman laging sinasabi ko, pag may mga tanong kayo sa akin na medyo alanganin, i-google nyo kasi mas matalino si Google sa akin. Tsaka lahat ng sagot ni Google, science based. Yung sa akin, ano lang yun, chismis bis. Buhay talaga. Ano na yun? Ayan. Ay, sayang. Yan nga kumbaga sayang bawat matapo ng piraso kasi binabayaran ko yun eh. Tapos sabi nga ng mga ninuno ko noon, masama magtapo ng grasya. Kasi ang tawag nun, gaba kasi sa Bisaya eh. Iwan ko lang sa Tagalog, di ko alam anong Tagalog sa gaba. Basta ganun, pag karma ata, basta parang ganun, basta sa Bisayang term lang, makagaba daw. Kaya hindi natin pwede itapon-tapon yung mga grasya kasi nakakagaba. Kaya ganun yun. Ano na ba? Nawala na ako sa hulog ah. Ay siya pala, di ba nung una sabi ko balak-balak ko na hindi na ako magsaging kasi nga nag-hard cut ako. Pero nagsasaging pa rin ako kasi nakikita ko pa rin naman sa sa timbangan at saka yung progress din ng katawan ko. Nagbabago pa rin naman eh. Ibig sabihin nun, hindi ko pa kailangan mag-adjust. Yun kasi, di ba, mayroon akong target na pitcha kasi, kaya balak ko mag-adjust na maaga. Sabi ko nga naman, pag nasubrahan din na ako, di ba, hindi naman ako nagtitimbang-timbang eh, kaya estimate lang eh. Nag-o-observe lang ako kung paano mag-response yung katawan ko. Eh pag masubrahan ko pagka-agresibo yung kakat, baka mag-backfire. Baka kukunti na nga lang yung na-build kong muscle, mag-muscle loss pa, di paano na, kawawa naman ako. Kaya kailangan nating timplahin talaga ng maigi. Ayun nga lang, dalawa lang to, pagka baka mas maalanganin, ayun, yun talaga mahirap sa try and error. Kahit nga naman, kahit pa tinitimbang-timbang yung pagkain niya, ayun din yun, tinitignan pa rin ng mga coach mo yung response ng katawan mo eh. Ang kagandahan lang kasi talaga pag may coach, kumbaga nakalatag ba, may pattern na silang alam na nila kung anong next steps, steps talaga, step. Kunyari, ganito, nilatag sa'yo, pagkalipas ng ilang buwan, buwan talaga maganda. Kalipas ng ilang buwan, hindi makikita yung magandang resulta, mag-a-adjust yun. Kasi yun naman kasi kagandahan nila, matagal na nila nakikita yung mga ganung bagay eh. Mabilis na lang sila mag-a-adjust. Tayo mga walang pang coach, kailangan natin, ano ba tawag nun? Kailangan natin magiging alerto, araw-araw naman pag nasa gym tayo, kahit nga habang nagbubuhat, nakatingin pa nga rin tayo sa salamin eh. Pagkatapos mo magbuhat, tingin ka pa rin ng salamin. Posible naman, hindi mo makikita yung sitwasyon ng katawan mo. So yun na nga yung laging sinasabi nila, pagka nakadepende ka lang lagi sa timbangan, pwede ka talagang ma-pressure. Kasi minsan hindi gumagalaw yung timbangan, pero makikita naman yung pagbabago sa katawan mo. So yun na nga yung sinasabi nila, yung patch lang talaga yung nabawas sa timbang mo. Kagaya naming nagka-cutting na, hindi na kami magbi-build ng panibagong muscle eh. Kumbaga ang inaano na lang namin dito, iniingatan namin na walang masayang sa na-build namin muscle noong time na nag-bulking kami. Nag-bulking ba ako? Parang hindi naman ata. Lean bulk ang count eh. Kasi yan na nga, medyo tabahin ako eh, kaya hindi ko kailangan mag-bulking kaagad na dire-diretso. Kasi mabilis talaga akong tumaba. Yun naman yung problema sa mga kagaya naming, ano ba tawag nun? Mayroon kasi tawag dyan sa mga body type na yun eh. Sa akin, medyo mataas yung body fats ko kaysa lean muscle. Simula pagkabata. Kaya mabilis lang talaga akong tumaba. Hindi ko problema ang bulking. Medyo problema sa akin yung cutting. Kasi napaka bagal talaga mag-response yung katawan ko sa cutting. Kaya ganun yun.
Nagganon na naman yun. Hihi. Ano pa ba? Wala na ako ibang isip, pabalik-balik lang naman kasi yung ano, pero pagka yun na nga, sinasabi ko pagka habang nakatayo-tayo ako dyan sa duty, pero mo ba naman nakatayo ka na ilang oras, marami kang naiisip na dapat sasabihin na mga ideas. Kaso lang pagka ganito na, mayroon nang ginagawa, medyo mawala na Kaya hindi na nagiging consistent yung sasabihin. Ano ba? Kasi nga pagka nagmuni-muni ka lang, marami kang naiisip na ideas Yun naman siguro kagandahan sa akin dito kasi pagka naka-duty na ako, nagliliwaliw na yung utak ko, nag-iisip na ng kung ano-ano, lalo na sa mayroon akong mga naiisip na ideas. Yun naman yun. Kasi pag naka-duty kasi dito, lalo pagka weekdays, nakatayo ka lang dyan, wala ka namang kakwentuhan kasi yung mga nagtatrabaho rito, dadaan lang naman yan sa harap namin. Sa taas naman sila, kami lang naman dito sa baba lagi. Kaya malaya kami makapagmuni-muni. Ayun lang talaga pwede gawin, magmuni-muni lang talaga. Pagka wala rin naman sila, doon na hindi na makapagmuni-muni kasi nakababad na sa social media Kasi yun lang naman yung time na pwede ka talagang magiging sobrang relax kasi yun na nga, wala ng tao baga ikaw na lang mag-isa. Saka kagandahan naman din kasi dito, yun na nga, parang labing dito, para may namumuna dyan pag naka social media. Yung kabilang side namin, townhouse, tatlong talapag, tapos yung pader nila at saka pader namin magkadikit. Di pala, ang dingding nila nakadikit sa pader namin, kaya sa magkabilang side, tatlong palapag yung haba ng pader. So yun, tatlong palapag yung haba ng pader. Ganun yun. Kaya ang tapat din namin condominium, mayroon din security guard. Yung magkabilang side, yung townhouse, may mga security guard din. Kaya medyo medyo relax na. Tapos yung likod, residential naman, mahaba din yung pader mo. Tapos may CCTV din pare. Kaya ang ano namin dito, sipatin na pagka hindi na sipatin na lang namin sa CCTV. Ganun lang yun, kabisik. Ganun lang kabisik. Hindi kasi naman talaga, requirements naman talaga sa mga establishment ngayon na maglagay ng CCTV. Hindi, parang kasama ata sa hindi ka mabigyan ng permit kung hindi ka mag-comply sa mga requirements nila Laglag din na pwede yun, hindi na talaga pwede damputin yun kasi nalaglag na sa baba. Ano pa ba? Ano pa ba ibang topic? Wala na akong naisip na topic Kaya dito, kahit hindi ko na to haluin naman medyo marami na Kaya ito na lang to sa taas para pag kutsara na lang sabay mga magdakot ng mga ilang hiwang ipol bago sus sayang alpak dito tayo i-side natin ng kaunti para pag mayroon mang tumapon hindi malaglag sa baba. Siya nga pala, mayroon din pala mga nagsasabi na mas maganda pa raw construction worker sa katawan namin. Ganun talaga, pag ang mga natural athletes, ganun talaga yon. Kasing gan maganda pa yung katawan ng construction worker. Kasi bakit? Ang construction worker 8 hanggang 12 oras. Pag minsan nag-overtime sila, abot pa ng 24 hours silang nagbubuhat na mabigat. Kaya ang mga nagbubuhat, 1 oras, 2 oras lang. Nakita nyo yung kaibahan? Sa ngayon, kahit pa umuwi ako ng probinsya, 110% pa rin akong confidence kahit pa nga magtrabaho ako construction, mamimintain ko pa rin itong physique ko. O kahit anong trabaho mabibigat, hindi na ako makapag-gym, kaya ko pa rin talagang i-maintain itong katawan na to kung gustuhin ko.
Kasi nga, alam ko nang dapat gawin. Kasi, yun na nga, ang magdidikta niyan, yung ano, yung paglamon mo araw-araw. Sa ngayon na nandito ako sa fitness, di ba, tinigil ko na yung kung ano-anong mga pagkain na kinakain araw-araw. Hindi naman sa hindi na ako kakain ng mga processed foods. Paminsan-minsan na lang, hindi na talaga regular. Ito na lang muna to para makakain na ako. Okay, kain na tayo. Kayabangan talaga. Hayaan mo na. Kain muna ako bago magwalis-walis. Pag may tao kasi, ang routine ko dito, kape, tapos walis-walis, para pagka nagsipasukan kasi 9 to 8 kasi 9 to 6 kasi yung pasok nila. Pagka tapos kung magdalaw-galaw, tama rin, paparating na sila. Baka sabihin nyo naman, pasip-sip. Hindi. Yun yung paraan ko. Para kahit hindi ako naka-uniform, makikita man nila akong hindi naka-uniform, at least meron akong ginagawa. Pagbibigyan nila ako, hindi nila ako kasi nangyari, mag-workout lang ako dito. Weekdays, workout ako dito. O kaya mag-takbo-takbo ako para cardio. Pag nakita nila akong hindi naka-uniform, tagalitan nila ako kasi weekdays tapos hindi ka naka-uniform, magtatakbo-takbo ka, hindi naman to gym, workplace to. Kaya yun yung paraan. Natuloy-tuloy yung galaw mo. Hindi naman kailangan mag-cardio ka na tumambling-tumbling ka na napaka-intense. Grabe yung intensity. Ayun nga sa yung eksperto, ang patos na cardio daw, malumanay lang. Yan. Basta tuloy-tuloy gumalaw yung katawan mo, tuloy-tuloy kang gumagamit ng energy. Tapos pagka hindi ganun ka-intensity yung ginagawa mo, ang katawan daw natin, gagamitin niyang energy yung stored fats mo. Yung stored fats na rin. Kasi sigurista yung katawan natin yung energy na galing sa carbohydrates, i-reserve nyo yun. Kasi pagka may biglaang activities, papalakasan o yung sobrang intense, yun yung gagamitin niya, energy yung galing sa carbs. Ganun ka mautak katawan natin, sigurista. Hindi kaya sa mga mahilig pang mangbash, pakaang-taang lang. Araw-araw na sa social media, hindi man lang makapag-research na matino-tino mga bagay. Bagay, ako naman noon, nung hindi pa ako napunta sa fitness, wala rin naman akong matitinong pinagre-research Ganyan nga, iba kasi talaga yung mindset mo pag nag-iba yung daanan mo rin. Daanan. Kasi mga nire-research ko, mga walang kapararakan naman din yung mga nire-research ko. Wala rin akong interest na may matutunan dati. Pero kung nandito ka na kasi, umpistahan mo na. Tapos hindi ka mag-research na nadagdagan yung kaalaman mo, mas stuck ka talaga. Very mas stuck. Hindi ka talaga mag-improve. Hindi ka makakuha ng iba't ibang ideas kung nakastuck ka lang doon sa lagi mong nire-research. Yung mga nire-research mo, yun din yung nire-research ko noon. Wala, ako na-teleponan. Ngayon, baguhin mo na yun mga i-research mo. I-research mo na yung mga bagay-bagay na may kabuluhan. Kahit to konti-konti na yung nakukuha mo doon na i-apply mo sa sarili mo, pag dumami yun, malaking bagay na yun. Ano naman yun?
Yun na yung sinasabi ko na kaya hindi pa ako nag-a-adjust kasi yun pa rin, no? Dahan-dahan nang nakikita to. Nung mga nauna akong video-video, hindi pa gaano makikita yung parang dito. Ibig sabihin, nabawasan talaga yung body parts ko pa rin, kaya hindi pa ako mag-a-adjust ng husto. Itong Saratos ko, Saratos. Ayan, man yung pronunciation doon, importante doon. May tos, importante doon, yun na yun. Yun pa, mayroon pa rin po yung immature daw, yung ganito sa, kagaya sa amin na laging pinupost sa social media yung mga picture video. So, immature din pala yung suggestion ni Honey Rambod. Kasi yun yung sabi nila sabi niya pag naka-prep ka, dapat monitor mo lagi yung katawan mo sa sa videos, pictures. Kasi ang video at saka pictures kasi lalo pag ulit-ulit kasi isang angle, hindi talaga yan magsinungaling. Hindi kagaya pag ikaw o sa tao mo itatanong, yung ibang tao bias yun Alam mo pag sabihin nyo medyo may kaunting inggit sila, yung magiging opinion nila sa'yo, ang observation nila sa'yo, hindi ganun accurate, medyo bias yun. Okay, bukod sa observation ng ibang tao, opinion nila tungkol sa'yo, tignan mo rin sarili mo sa salamin, sa camera. Ang sa salamin kasi pagkatalikod mo, wala kailangan sa camera kasi pwede mo siyang, nung nakaraang buwan, pwede mo tignan ulit ba para makita mo, nga pala ganito ganyan. Magpagkumpara mo. Pag sa salamin ka lang natin, pagkatapos nun, wala. Kung ano nakita mo ng time niya sa salamin, ano na yun, wala, imaginary lang ba? Wala yung ebidensya. Hindi mo maikumpara, hindi mo mapagkumpara yung progress mo nung nakaraang buwan at saka ngayong buwan na to. Yun naman yun. Ay, maganda yung linawin natin. As bagay, hindi rin naman maintindihan nila yun kasi wala rin naman talagang balak mo yung maintindihan. Gusto lang naman talaga mamuna yun yung sinasabi ko, para na lang yun doon sa may mga interest medyo naguguluhan, yun andito rin pa. Pag sobrang daming information na nakuha mo, tapos palipat-lipat ka ng ideas, o parang yung approach mo ngayon, pag nakita ka naman may bagong approach, pakawalan mo na naman yung approach mo ngayon, hindi mag-adjust na naman yung katawan mo, kaya hirap mo talaga makita yung hinahanap mo. Kasi yun na nga yung sinasabi nila, consistency ang susi sa lahat. Pag consistent ka, makikita mo yung step by step na pangyayari Ngayon, mag-a-adjust ka lang ng pakonti-konti. Depende sa naisip mong di talaga yung parang 360 talaga na 360 degrees yung approach mo na tigilan mo to, back to square one ka. Walang ganoon. Pangit yun. Bigla ko lang ng expression Basta ganun yun. Yun yung pagkakaintindi ko. Kahit pa sa diet, ganun pa rin. Nakadalawang buwan ka na lang nasana sa diet na una mong ginaya. Yung makakita naman yung sa tingin mo maganda explanation, isip mo maganda yun, lilipat ka naman doon. Paano mo makita agad yung kung saan talaga fit yung katawan mo? Hindi mo pa nga gaano nakabisado yung una mong pinapractice Ganun din sa pagbubuhat. Sabi ng mga old school na Chili press, basic nga lang yung lagi nyo sinasabi. Basic workout, lihin Basic. Kasi pagka minaster mo yung basic, matutunan mo lahat, iba't ibang technique sa pagbubuhat, iba't ibang execution. Sa kasi,
Meron kanya-kanyang style ng buhat kasi nga nagtitinda yun sila ng training program eh. Yung cool, maganda tignan. Pero may binta. Kasi pagka paulit-ulit nga lang naman, boring na nga tingnan. Pero ang purpose natin dito, yung result eh. Cool na cool yung ginagawa mong workout na. Pero yung result, question mark naman. Yung importante dun eh. Kailangan ma-master yung isang bagay para may exit mo na maayos. Tama ka yung term ko? Kaya na. Basta ganun yun. Kasi ako naisip na habisin ah. Yan naman talaga, paulit-ulit lang naman talaga yung sa bodybuilding din kasi paulit-ulit ka pagkain, paulit-ulit na ginagawa sa gym, paulit-ulit na sasabihin, basta paulit-ulit lang lahat. Pag di mo ulit-ulitin, papalpak na yun, palpak ka na doon sa consistency. Consistency pa rin. Ayun nga pala, balik tayo sa diet. Para lang to sa mga walang budget ha. Yun nga lagi kong sinasabi, huwag mo nang palitan yung pagkain mo, pagandahin mo na lang yung quality. Paano? Ganito kasi ako dati. Kahit nagbubuhat na ako, nagpatamad-tamad akong magluto eh. Kasi ano doon, bawas yung oras mo sa hindi mo na i-prepare eh. Dalaan ka lang sa canteen, bit-bit mo na, kakain ka na lang. Yun nga lang. Doon sa canteen kasi yung mga nagluluto doon, noong nakita ko, ano ba yun, yung beef stick ba yun? O pork stick. Nilalagyan pa pala ng asukal yun eh. Ano pa yung mga added na seasoning. Bawat seasoning nun may calories. Kaya doon ka mahihirapan pag hindi ka nagbibilang ng calories. Kahit bilangin mo rin yun, basta hindi ikaw nagluluto, hirap pa rin talaga makuha yung accurate na measurement doon. Kaya hindi mo alam kung ano yung pinaglalagay eh. Hindi kaya pag ikaw nagluluto, kahit hindi mo nalagyan ng hindi mo na bilang-bilangin, alam mo naman kung ano yung mga pinaglalagay mo eh. Kunyari, isda yung pinibili mo, sabihin yung bangus. Ilang calories ba yung bangus per 100 grams? Yung isang kilo yung binibili mo, sabihin natin 260 per 100 grams. Ang isang kilo, nasa 2,600 yan. Isang beses kung kain sa isang araw, yan na ito, pag naubos mo yun sa isang araw, sa ano pala, sa source mo ng protein na may ano ka na, 260 calories. Kung 22 o 26, sabihin natin 26 pa rin, 26 grams ang ano, proteina, mayroon ka rin 260 na proteina doon. Ayun yung ginagawa ko. Kaya hindi nga ako nagtimbang-timbang kada kain kasi pagbili ko nga, tinitimbang na rin naman yun eh. Hindi naman kada kain katatabat. Buong buwan yun, buong buwan, ilang buwan. Kung consistent mo yung kinakain na ganun, nakasurplus ka, tataba ka. Eh yun sa akin, pagka tignan ko, hindi nagbabago yung timbang ko, ibig sabihin naka-maintenance na ako sa ganito pareho yung isda binibili ko sa isang araw. Manok sa isang araw.
Pag nagkakaking ako, meron ka namang ibang mga nung nakaraan ba, tuwing umaga, 4 na itlog yung hinahalo kong nilaga nito. Ngayon, 2 na lang. Sabihin natin 90 calories ang bawat isang itlog. Meron 180 calories na nabawas ko kasi 2 na lang yung ginagamit ko. Doon pa lang, nakadeficit na ako ng 180. Ano pa ba yung ibang dinadagdag mong pagkain bukod sa ulam? Magbawas ka na ng pakaunti-kunti. Isa nga talaga doon, yung tanggalin mo yung mantika at saka ano. Pero para lang to sa ano ha, malakas kumain doon. Kasi ako, malakas akong kumain kaya ayaw kong isakripisyo yung volume kaysa lasa. Di bali na hindi ganun kaganda yung lasa. Hindi naman yung lasa yung makapagpalabas nito eh. Yung pagkain mismo. Kahit pa wala lasa yan, importante yung mga nutrients na laman yung kinakain mo. Yun naman mindset ko. Pagka hindi mo kaya sakripisyo yung lasa, sa volume ka magbawas. Yun lang naman. Kasi kung lagyan mo nga, gisahin mo pa rin yung mga kinakain mo, piniprito mo. Kahit pa sabihin healthy oils yung gamit mo, pero mataas pa rin naman calories dun eh. Calories in, calories out lang naman yung laban eh. Kaya meron pa ng healthy fats o extra calories naman. Yung pang sa ano no, gumamit ka na rin ng mga pagkain na mayroong healthy fats. Kasi yung pag kunyari, gumamit ka ng isda, omega 3, healthy fats yun. Tapos yung isda, mayroon pang ano, mayroon ng protina. Di nakakuha ka na ng protina, nakakuha ka na ng healthy fats. Kaysa gumamit ka ng oil na healthy fats na talaga yung nadagdag sa'yo, wala kang nakukuha ng protina. Ay, hindi ko na-check pala yung oil kung may protina ba. Pero sa napakinggan ko kasi puro healthy fats na yung sinasabi eh. So double check ko pala yan kung may protina ba ang oil. Ngayon nga, sabi ng iba, kahit na oil gamitin mo, kung ano ko na avocado, ano pa ba yung mga pagkain na mayroong ano, healthy fats? Yun na lang kainin mo. Hindi ko na sinabi sa akin effective na. Ang sinasabi ko, yun yung ginagawa ko. Kasi nasakas ako nga kumain. Balik mo na, nasakas ako kumain. Pag malakas ka kumain, kailangan mo talaga isakripisyo yung lasa. Una, pag hindi malasa yung kinakain mo, hindi ka parang mapakain ng sobrang dami. Kasi pinipilit mo lang ubusin yung pagkain mo eh. Yun yung isa sa dahilan ko. Kung masarap kainin ko, tapos marami yung luto ko, hindi maparami kain ko, paano ako mag-deficit? Sabihin mo control, hirap kontrolin utak. Lalo pag nandyan talaga, nakikita mo yung pagkain, kakain ka pa rin doon. Dakot ka rin, dadampot. Ganun yun. Bakit yun na nga, kailangan doon, yung sundin mo na methods, yung pasok lang din talaga sa budget mo. Saka doon din sa mga nagtatanong kung anong pagkain yung para sa cutting, ano. Yun nga, wag niyong gayahin yung gaya mga kinakain ko. Kung gayahin mo itong buo, yung paano kung hindi mo pala gusto yung carrots, hindi mo gusto yung pepino,
Ay magiging masaya ka bang kumain ng ganun? Parang napilitan ka lang. Kaya ang ano, kung ano yung mga paborito mong pagkain, yun lang yung kakainin mo rin para kahit araw-arawin mo yun, tuwing kainan, yun pa rin yung kakainin mo. Hindi ka hindi ka maboring, hindi ka maumay kasi gusto mong pagkain yun eh. Yun naman yung yun. Nakuha ko rin yung ideas na yun kay Coach Greg. Ayun yung malakas siyang kumain eh. Kaya ang pinipili niya mga pagkain yung mga low calories. Eh kung tignan mo yung mga ginagamit niya doon pagkain, wala, di naman available dito sa amin. Sa atin, sa Pilipinas. Pag ginaya ko yun, bangkarote ako, bibili ako ng ganung pagkain sa ibang lugar, mas mataas presyo, tapos yung supply hindi ganun tuloy-tuloy. Ang gulo ito ng mga langaw. Ano ko ba? Wala na akong naisip na ibang sasabihin. Mamaya, weekend ko lang munggo yung naisip kong ulamin. Hindi ko na nilalagyan ng okra at saka bagyo beans. Medyo crisis na eh. Ilang 5 days pa bago magsahuran kaya kano okra 30 tapos yung bagyo beans 30 din. 60 pesos din yung nagtipid ko. Mayroon na akong panggulay bukas. Yung 60 pesos panggulay ko na to bukas. Yun din naman yun sa akin, kaya yung binibili ko, kung ano yung nabili ko yung araw na yun, mauubusin ko kasi wala rin nga akong imbakan ng pagkain. Walang rep, walang pressure, kaya ganun na. Gaano ko dami yung nabili ko yung araw yung kakain ko, lahat yun parang hindi masayang. Sa mga nagtatanong-tanong pa yung nagbibilang ba nga ako ng macros or calories, wala ha. Tansya-tansya ko lang. Hindi naman yun sa pagbibilang eh. Nasa resulta yun. Biglang naging mayabang. Kahit di mo bilang-bilangin, pag nakita mo naman nag-improve yung katawan mo ayon sa kagustuhan mo, bakit pa bilangin? Balik-balik mo dun. Yun na yung isa sa mga kadahilan ng yung budget ko, hindi ganun ka-stable eh. Parang hindi ko pwedeng kunyari ganito bibilhin ko araw-araw hindi pwede. Kasi yung budget ko, depende yun sa sitwasyon. Yun na rin yung isa sa kadahilan ko. Hindi ko alam yung calories yung kinakain ko araw-araw, kaya confident ako na tuwing kainan ko maparami, mapakaunti, pasok pa rin doon sa kailangan ko. Ano naman yun eh, nasa ano yun, mindset lang yun, mindset. Well, yung tayo kuhang mindset, kaya ano na. Ang importante doon yung resulta. Solve na.
Puno, ayaw na talaga mag-vacuum yung tiyan kasi puno.